Mula kay Kian Thoughts, mga tol, Philippine Navy sumugod na sa West Philippine Sea. Amerika may matinding banta laban sa China, mga tol. Yan ang ating aalamin. Bigyan natin to ng reaction video, mga kapatid. No? So ang pinag-uusapan natin ngayon, mga tol, ito yung mga bagong kaganapan ngayon dito sa West Philippine Sea. Alam nyo na, dito tayo nakabantay, mga tol. Mas binabantayan natin to kaysa sa mga usaping politika rito sa ating bansa na talagang hindi matatapos hanggat meron silang interes sa kaban, hanggat may interes sila sa kapangyarihan, mga tol. So dito na lang tayo magtuon ng pansin natin, no, sa ating mga kasundaluhan, sa ating mga mangingisda, sa ating soberanya, mga tol. No, bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe dito kay Kian Thoughts. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang, mga kapatid, dito sa ating YouTube channel, madalas po nating pinag-uusapan dito yung kalagayan ng ating soberanya, mga nangyayaring panggigipit ng China, mga tol. No, samahan ninyo ako, mga tol. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Ganda makita ng mga barko nating in action, no? Yan, no? Warship natin yan, no? Mga kabayan, breaking news. Heto na, 3 barkong pangdigma ng Philippine Navy sumugod na sa West Philippine Sea. Heto na kaya ang pinakahihintay na hakbang ng ating bansa para ipagtabuyan ang mga naglalakihang barko ng China. Samantala, Pilipinas magdaragdag pa ng 9 na baterya para sa BrahMos supersonic missile upang i-counter ang mga provocative actions na ginagawa ng komunistang bansa. Administrasyon ni Donald Trump naging maanghang kaagad ang pag-atake laban sa China dahil sa patuloy na harassment na ginagawa nito sa Pilipinas. Pahiya na naman si Banlawi niyan. Nako, Banlawi. At ito pa, mga kabayan, underwater drones na nakuha sa Masbate. Posibleng ginagamit nga raw ng China para mag-mapping sa underwater terrain ng ating bansa na kalaunan ay daraanan nga raw ng mga Chinese submarines. Yun nga no? Kaya todo bantay tayo, mga tol, at todo bantay din ang ating gobyerno, ang ating mga sundalo rito. Dahil nga pinag-aaralan na nila, mga tol, yung pwedeng maging daanan kung saan yung may malalim at kung saan yung may mga bababaw na part ng ating karagatan na pwedeng daanan, mga tol. Tara, alamin natin ang mga bagong updates dito sa channel kung saan ang kaalaman ay siksik at nag-uumapaw. Ako po si Roy Z and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Dapat nang iwasan ng China ang anumang hindi makatuwirang mga aksyon laban sa Taiwan at Pilipinas. Ito ang binigyang diin ng papasok na administrasyon ni US President-elect Donald Trump sa Beijing sa pamamagitan ni US Secretary of State nominee na si Senator Marco Rubio. Ayon sa US Senator, kung totoong araw na seryoso ang China sa pagpapatatag ng relasyon ng Estados Unidos at ng kanilang bansa at sa paghahanap ng mga paraan para sa pagkakaisa, hindi raw sila dapat gumawa ng mga padalos-dalos na mga hakbang na siguradong makakaapekto sa kanilang relasyon. Napakalinaw nung mensaheng yun, mga tol. Lagi nga nating pinapanood yan Diba? Ang China, sige, naikipagkaibigan kayo sa amin, sabing gano'n ng US, diba? Kung seryoso kayo na patatagan ng ating relasyon, gusto ninyo ng kapayapaan, at ayaw ninyo mangialam kami, tigilan ninyo yung mga irresponsable o mga hindi makatwirang ginagawa ninyo laban sa Taiwan at saka laban sa Pilipinas. Kasi mga kaalyadong bansa namin yan diba? Ganun yung sinabi nila, mga tol. Buti sana kung naaayon sa batas etong ginagawa ng China. Talagang pwede nilang palayasin, diba? At saka sakupin yung mga lugar na yan kung kanila talaga yun. Kaso kung UNCLOS pa lang ang pagbabasehan natin, mga tol, lahat naman ng mga bansa rito sa palibot ng rehiyong to, mga tol, nagko-comply sa UNCLOS. Maliban lang sa isa, China. Diba? Ayaw pang aminin ng China na hindi nila kinikilala o hindi nila nirerespeto yung UNCLOS. Lagi nilang ginagamit yung UNCLOS na yan, United Nations Convention on the Law of the Sea. Kapag pumapabor sa kanila, sinasabi nila sumasang-ayon daw sila sa batas, nagko-comply daw sila sa ganyan. Pero dun pa lang sa pagpasok nila sa 200 nautical miles natin, exclusive economic zone, dun pa lang, mga tol
masasabi mo na agad na hindi nila nirerespeto yung batas eh. 'Di ba? So paano ngayon sila papanigan ng international community kung dun pa lang sa usaping yun wala na, bagsak na agad sila. Dito nga ay matapang na binantaan pa nga ni Rubio ang China at dinidiscourage nga ito na gumawa ng anumang hakbang na siguradong pagsisisihan daw ng Beijing. Sa mga provocative actions kasi na ginagawa ng China laban sa Pilipinas at Taiwan, parang hinahamon daw ng Chinese government ang United States. Tinitingnan nila, kaya ba talaga kayong ipagtanggol ng kaalyadong bansa nyo? Ganun ang gustong iparating na mensahe nila eh. Ayon sa US Senator, kung sakaling magkakaroon man daw ng hindi magandang resulta mga ginagawang harassment ng China, sila na mismo ang gagamit sa Mutual Defense Treaty para ipagtanggol ang Pilipinas na hanggat maaaring araw ay ayaw nilang Kita niyo yung mga action nila, di ba? treaty para ipagtanggol ang Pilipinas na hanggat maaaring araw ay ayaw nilang mangyari dahil magiging mitsang araw ito ng isang nakakatakot na digmaan. Tama. Ibinigay nga ng halimbawa ni Senator Rubio sa harassment ng China ang ginagawang pag-deploy ng CCG sa kanilang 165-meter long na monster ship malapit sa Zambales. Sobra, 'di ba? Din pa lang mga tol, makikita mo na talagang hindi sila tapat kausap, hindi sila ayos kausap. Doon pa lang sa action na yan, makikita mo na agad na talagang hindi nila nirerespeto Pilipinas. Pero mo, 60 nautical miles ang nilalapit nila. May karapatan di umano ang Pilipinas na mabahala at makaramdam ng panganib dahil ang ginagawa nga ng China ay illegal na pagpasok sa ating mga teritoryo. Agad namang binatikos ng Beijing ang anilay hindi raw makatwiran na pag-atake sa kanila ng United States. Ayon kay China Foreign Ministry spokesman Guo Jiakun, dapat daw ay magkaroon ng tamang pagkakaunawa sa China ang panig ng US at itigil na raw nito ang mga unwanted attacks. So pinapalabas ng China, hindi sila nauunawaan ng Amerika. Paano kayo mauunawaan ng Amerika kung kayo mismo hindi ninyo maunawaan yung batas? Ang kulit no? Ang gusto nila pumabor sa kanila yung ibang mga bansa samantalang sila mismo ayaw nilang irespeto yung batas at ang mga kampanyang ikakasira ng China. Samantala, heto na nga mga kabayan, sumugod na nga patungo sa West Philippine Sea ang mga barkong pangdigma ng Pilipinas para magsagawa ng tinatawag na sovereignty patrol. Ang hakbang na ito ay kasunod nga ng paghahain ng diplomatic protest ng ating bansa dahil pa rin sa patuloy na pananatili ng presensya ng mga monster ship ng China Coast Guard malapit sa baybayin ng Zambales. Kasabay rin ito ay inutusan ng ating bansa ang China na alisin na nga ang kanilang mga barko na iligal ang presensya sa loob ng ating mga teritoryo. Sa statement na inilabas ng Philippine Navy, nagsagawa ng unilateral exercises ang mga combat ships ng ating bansa para mas mapalawak pa nga ang operational proficiency ng ating mga assets and personnel sa vicinity ng Baho de Masinloc o Scarborough Shoal na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Pagpapakita ng puwersa yan. Nanguna sa military drills na ito ang multi-mission capable frigate na BRP Antonio Luna. Kasama rin sa mga idineploy sa West Philippine Sea ang mga Navy capital ship na Del Pilar class patrol vessel na BRP Ramon Alcaraz at BRP Andres Bonifacio. Sa ngayon, ang Philippine Coast Guard ay aktibong minomonitor ang sitwasyon gamit ang kanilang barko na BRP Gabriela Silang na nakikipag-ugnayang kamakailan nga lamang sa China. Tinitiyak nga nito na nananatili ng hindi bababa sa 70 nautical miles ang barko ng China mula sa baybayin ng Zambales. Wala talagang binabantayan talaga ng ating mga Coast Guard yung mga barko ng China. Hindi nila tinitigilan ng radio challenge. No? Lahat itinataboy talaga nila. Matigas man, pumapalag mga tol. Pero ang mahalaga doon, nakikita natin yung dedikasyon ng ating Coast Guard mga tol. Yung kanilang pagpapasensya dito sa mga barko ng China na iginigiit pa rin yung baluktot nilang paniniwala. Binanggit din ng PCG na ang presensya ng barko ng China ay labag sa Philippine Maritime Zones Act, United Nations Convention on the Law of the Seas o UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award na nagbasura sa malawakang claims ng China sa disputed waters na saklaw ng West Philippine Sea. Ang nakakapikon doon, kapag binabasa na yan ng Pilipinas, mga tol, iba na yung sagot ng China.
Ang sinasabi nila, 'di ba? Halimbawa, sinabi ng Coast Guard natin, you have no legal authorities, 'di ba? Binanggit ng Pilipinas yung tungkol sa Maritime Zone Act, Archipelagic Sea Lanes, UNCLOS, 2016 arbitral ruling, lahat yun binanggit na ng Pilipinas at nilinaw na sa China na wala kayong legal authorities dito, umalis na kayo ngayon din. Ang magiging sagot ng China, huwag kayo masyadong lumapit sa amin, mag-comply kayo sa batas para maiwasan natin ang banggaan. Ang layo na sagot na no? Mga abnoy talaga Gayun pa man, ipinagpipilitan pa rin ng China na ang kanilang mga aksyon ay tinataguyod daw ng kanilang kasaysayan at alinsunod pa rin daw sa international law at pilit namang Pero alinsunod sa international law, di ba? Niloloko lang nila sarili nila baliwala ang 2016 arbitral ruling. Sa iba pang mga update mga kabayan sa ulat ng Max Defense Philippines, kasalukuyan nga na nakikipag-ugnayan ang Philippine Army sa BrahMos Aerospace ng India para sa mga karagdagang mga BrahMos anti-ship missile batteries. Ayon sa report, 9 na baterya ang gustong makuha ng Pilipinas para mas palawigin pa ang land-based anti-ship missile system ng bansa dahil na rin sa tuloy-tuloy na mga pangharas na ginagawa ng China. Diba? China rin ang nagpupush sa Pilipinas para tayo ay magpalakas. Bahagi ang pagsisikap na ito ng ating bansa para sa broader defense strategy dahil nga sa patuloy na territorial dispute sa pagitan ng Pilipinas at China sa bahagi ng West Philippine Sea. Sa mga nakalipas na mga buwan at taon, patuloy na tumataas ang presensya at mga aktibidades ng China Coast Guard sa Scarborough Shoal, Ayungin Shoal at iba pang mga teritoryo na saklaw pa rin ng ating EEZ. Bukod nga rito, patuloy ang sinasagawang security cooperation ng ating bansa sa mga kaalyadong Estados Unidos at Japan para patuloy na palakasin ang ating maritime defense. Samantala, inihayag naman ni Senador Miguel Zubiri ang ilang mga nakakagulat na mga impormasyong nakalap niya sa nakaraang pagpupulong sa National Security Agency. Kaugnay nga sa plano na ito ng China ay hindi nga lamang daw ang Pilipinas, kundi maging ang iba pang mga bansa na kabahagi sa Indo-Pacific region. Sabi po nila sa atin is China now is actively mapping out our underwater terrain. Tandaan nyo yan mga tol. China now is actively mapping out, diba, yung ating underwater terrain. Not only in the West Philippine Sea, in the Malacca Straits, Meron silang pinaplanong all-out attack no? Also, they're trying to go into the territories of Malaysia, in the territories of Indonesia, as well as the Philippines. Baliwanag ng dating senador, isinasagawa daw ng China ang underwater terrain mapping na ito gamit ang mga nakuhang underwater drones na pagmamay-ari di umano ng China sa karagatan ng Masbate. Dahil isang archipelago ang Pilipinas, kinakailangan ng China ng masusing pag-aaral sa ating mga katubigan para malaman ang mga strategic locations na pwedeng daanan ng kanilang mga submarines sakaling araw na sumiklab ang isang digmaan. Kasi tayo mga tol, ito bansa natin di ba? Napapaligiran tayo ng katubigan kahit dito sa gitna natin di ba? Minamapping nila yan para alam nila kung saan sila pwedeng dumaan. Diba? Para makapasok dito. Ang dami nilang pwedeng daanan dyan Kaya nga mga choke point natin mga tol, bantay sarado ngayon yan ng Navy natin Dito, diba? Dito, yan mga choke point natin mga tol Kasi pag magkagera, gusto po nilang, archipelago po tayo, napakarami po nating isla. Ibig po sabihin, marami po tayong malalalim na lugar underwater at hindi ganun kalalim na medyo reef area. So if they bring in a submarine, obviously the submarine can be lost. It can be, of course, it can run aground. And that is why they need to map these territories. Alam nila kung saan sila dadaan, di ba? In and out. Kaya ako, I'm presuming, personally, that they are using these drones to map out our underwater terrain within the Philippine territory. Yan ang nakakabahala. That is a national security concern. Naniniwala rin si Senador Zubiri. Diba? Bukod dun mga tol, naalala ninyong latest news mga tol, may nahuling Chinese national spy na may kasabwat pang 2 Pinoy
ang gumagawa rin ng mga 3D map sa mga malls, airports, 'di ba? Sa mga EDCA base. Talagang alam mo yun, nakakaalarma yung mga ganyang mga kaganapan kasi inaaral nila kung ano yung mga pasikot-sikot, lahat ng daanan na pwedeng pasukan at hindi natin alam kung ano yung pinaplano nila eh. Kasi yung mga information na nakukuha daw ay real time na naipapadala na sa China, sabing ganun. Na ang mga hakbang na ito ng Beijing ay maituturing na national security concern para sa Pilipinas at sa mga bansa sa Indo-Pacific region. Dagdag pa ng mambabatas na sinusubukan nga raw ng China ang limitasyon ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagdideploy ng naglalaki ang mga barko ng China Coast Guard sa loob ng ating EEZ. Ayon pa sa senador, dapat manatili ang pagmumonitor at pagbabantay ng PCG sa mga galaw ng dambuhalang barko ng China at tiyakin daw ang kaligtasan ng mga mangingisda na pumapalaot sa bahagi ng WPS. Kinumpirma kamakailan ni National Defense Undersecretary Ignacio Madriaga na ang nakuhang underwater drone ay may kakayahang mangalap ng mga impormasyon para sa commercial, scientific at military use. Sinabi naman ng Department of Foreign Affairs na hindi pa nga raw kinukumpirma ng China kung sila ba talaga ang nagmamayari sa naturang makinarya na natagpuan sa bahagi ng Masbate. Para sa inyong mga reaksyon, Kasang ginagawa nila ngayon mga tol, lahat ng diversionary tactics no ginagawa nila. Yung pagpapadala nila ng mga monster ships, mga barko para ma-focus doon yung attention ng ating Coast Guard, yung pagsabay nila sa mga nangyayaring awayan ng politika dito sa Pilipinas. No, lahat 'yun mga tol ginagamit nila. Napakalaki kasi talaga ng puwersa nila, napakarami nilang galamay. No, pwede silang pumasok sa iba't ibang klase ng issue, magpakawala ng napakaraming trolls, magpakawala ng napakaraming pwedeng gumulo sa atin, no? Papakawala ng mga fake news, 'di ba? Ng mga balitang ganito, panira sa ganito, pinag-aaway-away nila para pag naggagulo na doon na nakafocus lahat-lahat, saka ngayon sila pumapasok ng palihim, kumbaga sumasalis nang hindi nahahalata, ayun pala may ibang plano na. Anyway, bilang isang Pilipino mga tol, ano masasabi ninyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.